ang pilit pala nilabag ng mga kasapi ng mga grupo ni BBM na mga congressmen na ibasura ng maaga ang impeachment na reklamo laban kay BBM. Dahil natatakot sila ay mayroon palang ebidensya na magpapakita na nag-utos si BBM na i-deliver sa kanya ang 8 billion pesos. Tahasan po itong sinabi ni Congressman ACT Teachers Party List Congressman na si Antonio Tino. At tahasan din sinabi ni Igay Erese. At nakita rin pala ito ni Leonardo Liveste. Kaya pala tinitiran nila si Liveste na matindi. Meron pala si Liveste ebidensya magpapakita na nag-utos si BBM na i-deliver sa kanya ang 8 billion pesos. So, binasura nila ng maaga kahit na lumabag pa sila sa proseso na opisyal ng House of Representatives ang impeachment na reklamo laban kay BBM. Ladies and gentlemen, meron pala ang may hawak ng record at naibigay kay Antonio Tino. At naibigay din pala, naipakita rin kay Egay Erese na congressman at naipakita rin kay Congressman Leonardo Liveste. May utos si BBM sa 8 billion na ibigay sa kanya. So, grabe. So, paano nila nilabag? Sa opisyal na proseso ng House of Representatives, 3 yugto po ang susundin bago titignan kung may probable cause o wala ang reklamong impeachment. Number 1, titignan kung sufficient inform. Sufficient siya inform kung mayroong tinatawag na sinumpang salaysay na napagbiberipika. Ano dapat nagsasabi, dapat iyon na nabasa ng nagreklamo ang kanyang reklamo, naunawaan niya ng tudo-tudo, at ang lahat naman nakasaad yun ay personal niyang alam at ang iba ay galing or hango sa authentic na mga records. Nakapasa ang dalawang reklamo, yung reklamong impeachment na sinampa ni Attorney Andre De Jesus at yung reklamong impeachment na sinampa ng Makabayad Black na pinangungunahan ni Lisa Masa, TD Casino, si Renato Reyes at iba pa. Ngayon, parihong dalawang reklamo ay nakapasa sa sufficiency inform. Pangalawa, na yugto. Dito nila binasura ang utos lamang sa opisyal na proseso ng House of Representatives. Alamin lamang kung sapat ang pagkabanggit ng akusasyon na kung basahin mo lahat ay sapat na ito para matanggal sa pagka-presidente si Bongbong Marcos. Sapat na. Kasi nakalagay po sa kanilang binanggit na may ebidensya na magpapatunay na si BBM ay nag-utos ng 8 billion ay ihatid sa kanya, i-deliver sa kanya. Kaya tingnan ninyo, kagaguhan. Sabi ni Eric Gita, patawa kayo. Ikaw lang magtawa ka na magtawa kung gusto mo. Kung hindi ka po mahal, hindi mo mahal ang Pilipinas, sige magtawa ka na magtawa, Eric Gitap. Kung sino man ka, hindi kita kilala. So, iyan po ang katotohanan. Ngayon, pakinggan natin ang reklamo ng katarungan na sinasabi dito sa plenaryo ni Congressman Antonio Tino at saka ni Congressman Igay Erese. Pakinggan po natin. Ito po yun.
Dali lang, dali lang. Ito po. Si Congressman Leandro Libiste at Ulitin natin. Si Congressman Tinio, pakinggan natin. Are essential. Thank you very much, Madam Speaker. Majority Leader. Madam Speaker, I move that we recognize the Honorable Antonio Tino of Antonio Party Tino List pala. for his manifestation. The Honorable Tino has 2 minutes. Please proceed. maraming salamat, Madam Speaker. Nais ko pong i-address ang mga statement o ng mga membro ng mayorya Gabriel Nunez, both kung sa ano Justice pinagsasabi mo, Committee wala sa hulog. at sa publiko, sa media, no, na hindi raw napatunayan ng mga endorser ng complaint yung mga aligasyon laban sa Pangulo na betrayal of public trust. Wala daw ebidensyang naipakita. Una, hindi pa po ito ang yugto, yung determination of sufficiency of substance. Hindi pa ito ang yugto ng pagpapakita at pagkilatis ng ebidensya. Hindi po yan ang trabaho ng mga miyembro ng komite. Sa puntong Pakinggan niyo, ito, Mege. gayunpaman, nais po nating idiin na sapat-sapat ang allegation of facts sa complaint para sa sufficiency in substance. Meron pong ebidensya sa lahat, lalo na dun sa ikatlong bahagi ng complaint, ang aligasyon na direktang lumahok at nakinabang si Pangulong Marcos sa flood control corruption sa pamamagitan ng pag-utos ng insertion sa BICAM at pagtanggap ng kickback o commitment mula rito. Gamit doon yung ebidensya sa pagtanggap ng kickback. Sa partikular, nasa complaint ng aligasyon na ayon kay Yusek Bernardo, nasa 100 billion na insertion na inutos ng Pangulo, 52 billion. Klaro sa binanggit nila na inutos sa ayon sa testimonya ni Yusek Bernardo na nag-utos si BBM na ipasok ang 100 billion na insertion. Ang kanyang direktang hinawakan at mula rito ay nagbigay siya para sa Pangulo ng 8 billion na commitment. Nasa complaint po yan. Okay, nakabanggit yan. Grabe naman kayo. Binanggit sa complaint, ang papel hindi lamang ni Yusek Trajib Olayvar, kundi pati ni Yusek Adrian Bersamin. Sino po ba si Adrian Bersamin? Officially, PLLO, Presidential Legislative Liaison, pero lumalabas unofficially siya ang runner, bagman at disbursing officer ng Pangulo na tumatanggap at gumagastos ng kickback sa utos ng Pangulo. Merong record ng komunikasyon sa pagitan ni Yusek Adrian Bersamin at ni Pangulong Marcos mula December 2024 hanggang July 2025. Kabilang dito ang mensahe noong Marso 2024, 2025 ng pagtanggap ng delivery ng 8 billion mula kay Bernardo na pinarating kay Pangulo. Kasama ang acknowledgement at tugon ng Pangulo na okay. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Kalakip nito rin ang detalyadong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Kasama po rito, pangunahin ang gastos para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Kasama rin ang gastos sa mga TV ad para sa eleksyon. Pambayad ng 6 million pesos para sa dayuhang pollster na si Perud na ginagamit na election consultant ng Malacanang at 68 million pesos bilang talent fee para sa isang performer na ginamit ng administrasyon sa kampanya. So, yung para binayad ka, no? Nung kumakanta? Tuloy ang komunikasyon na ito hanggang July 2025. On July 10, pinaabot ni Yusek Bersamin na may delivery siya ng 2 billion pesos para sa Pangulo sa Nara residence sa Forbes Park at sa sagot ng Pangulo. Sasabihan ko,
si June Baris. This Grabe. is July 10. June Baris. The president appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Sino po ang dapat na mahiya? Bukod kay Yusek Bersamin, may kopya po ng record ng komunikasyong ito ang isa pang miyembro ng kapulungang ito, si Congressman Leandro Libiste, at pinarating sa amin. Sa ilan sa aming mga kasapian dito, kasama si Congressman Erice, hawak din ito ng isang LGU official na Respectfully pinagkakatiwalaan requesting the ng Honorable mga Tenyo to bersamin. Sa please madaling wrap sabi, up. may malakas na ebidensya sa aligasyon na may alam na alam ng Pangulo ang corruption Si sa Andrew flood E. pala. control. Direktang lumahok siya at tumanggap siya ng kickback mula rito. At nasa kapulungan ngayon ito kung boboto para patayin ng impeachment at para tuluyan ng maprotektahan ng Pangulo sa investigasyon at paglilitis na tanging magagawa sa pamamagitan ng impeachment. Ngunit nasa kapangyarihan ng plenaryong ito kung boboto ang kahit 1/3 lamang para ituloy ang proseso ng impeachment hanggang sa paglilitis. Thank you very much, Meron Honorable ba Tenyo. ritong titindig para malantad Inisturbo pa ni Garin si Tinyo. Di pa nga tapos eh. ang buong katotohanan ng flood control? Meron ba ritong handang panagutin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Ano man ang mangyari, patayin man ang impeachment ngayong hapon, lalabas at lalabas ang katotohanan. Mananagot ang Pangulo sa taong bayan. Maraming salamat. Thank you Madam very Speaker. much. Majority Leader. Grabe ha. So, para participate na lang tayo sa February 25 na Trillion March. Para dumami. Grabe. Grabe yung pagnanakaw. Pakinggan natin si Igay Mr. Erice. Speaker, I move to recognize the Honorable Rolando M. Valeriano. Wala yan. Valeriano. Tuta yan. Committee cut off. Bago po ako magsalita, kino-confirm ko lang po yung sinabi ni Representative Tino. Pero hindi lang po ako, marami kami na maraming congressman dito. Kasama doon. Ayoko na lang sabihin kung sino. Madam Speaker, the Committee on Justice committed a grave abuse of discretion in dismissing the Lisa Massa et al. Impeachment complaint against President Marcos. It violated Section 5, Rule 3 of our own impeachment rules, which is very clear. Sufficiency in substance requires only a recital of facts and their nexus to an impeachable offense. Nothing more, no proof yet, no authentication yet, no trial yet. But what did the committee do? It conducted a mini trial. It imposed a higher unauthorized standard demanding personal culpability, sworn proof, and even evidentiary authentication at a stage where the rules do not require them. In doing so, the committee cut off the complainant's right to present evidence and testimony in the proper forum, which is the impeachment hearing. Kaya po hindi na-present yung ebidensya. This does not just violate the rules, it undermines the very purpose of impeachment, which is public accountability. When Congress blocks the presentation of evidence, Congress blocks the search of truth. We have seen this pattern before. In the Senate Blue Ribbon Committee, Senator Lacson himself revealed links involving the Bersamins, yet no full investigation followed. The truth was mentioned, then buried. Now we see it again in this House. In the ICI, key commissioners resigned because they knew the truth was being suppressed. When the institutions meant to investigate corruption are prevented from doing their job, resignation becomes a form of protest. And let us be clear, covering up the largest corruption scandal of our time will not protect the economy. It will weaken it. The poorest Filipinos, those already at the margins, will pay the price.
At this point, we cannot expect genuine reform from the Marcos administration. They are not addressing the problem. They are only managing the fallout. There is no capacity for self-reflection, no appetite for real reform. The ICI became a talking point. Nakakahiya talaga si Bibib, oh. Hindi pa nang nahiya sa mukha niya. Kapal-kapal. Independent Commission law became a talking point. The reform agenda became a talking point. The real goal is survival until the end of the term, not improvement, not reform, not accountability. Dribble here, slow roll there, cover up today, paper over tomorrow. The next 2 years will be directionless, marked by political deal-making to survive at the expense of the people and the economy. As 2028 approaches, the President faces only 3 paths. First, prepare to be prosecuted by his successor. Second, go into exile like his father. Or third, remain in power through Grabe. chacha or extra constitutional means. of Grabing right-to-be warning. prospect. That is why I vote no on this committee report. The consequences of this mistake are enormous, not just for impeachment, but for democracy, the economy, and the future of the Filipino people. Thank you. Grabe. Kakahiya talaga. Majority Leader. Madam Speaker, I Pakinggan move to natin si, recognize the si Honorable Evgeny Vicente B. Emano. Pakinggan natin si of the Senate Committee on Congresswoman Capital Oriental Renico. for his manifestation. Bata The congressman. Honorable Bambi Emano, our Deputy Speaker, is recognized. You have 2 minutes and 5 seconds. Ayan, Imano. Will be Proceed. given 2 Kurap minutes. yan. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, we just heard the committee report and the sponsorship of our House Committee on Justice Chairperson, Representative Jinky Luistro, on the findings of the committee after it discussed the form and substance of the 2 impeachment complaints lodged against President Bongbong Marcos Jr. But Madam Speaker, I'd like to provide a snapshot of the deliberations and how parts of the discussions were not thoroughly considered and not as reflected in the committee report. Madam Speaker, distinguished sponsor, paragraph 11 of the committee report reads, the Maza et al. Complaint fails to allege facts that would constitute abuse with respect to unprogrammed appropriations, the amounts of the same, the projects and implementing agencies, and recipient of the beneficiary of the alleged abuse of discretionary power. Wala raw pong recital of facts na nagsasabi na meron pong abuso sa paggamit ng unprogrammed appropriations. Pero po, Madam Speaker, nirehistro po ng endorser na to and miyembro ng committee na meron pong clear identification of 3 acts alleged in the facts that constitute abuse with respect to unprogrammed appropriations. Una, ang presidente po ang nag-aproba ng special budget requests na nire-require ng batas Tama. releases approved unprogrammed appropriations items after the budget was passed. Clear din po ang recital na may 213.8 billion pesos na nirelease in unprogrammed appropriations of various fiscal years, of which 111 billion pesos po ang pumunta sa flood control projects that were tagged as anomalous. I can cite din po paragraph 20 to 25 ng Maza et al. Impeachment complaint, ang mga recital of facts na ito. These are alleged to be of the 3 acts constituting betrayal of public trust. Hindi po accurate ang committee report to say that there is no recital of facts constituting the offense. Gusto ko lang din pong i-correct. Meron din po nakalagay sa report. The doctrine of operative fact recognizes the law is presumed valid and constitutional while in force, assuming that this applies po to the Pimentel Third versus House of Representatives ruling on unprogrammed appropriations. Madam Speaker, I'd like to correct. The doctrine of operative fact as ruled by the court does not apply in this case. At pinapabalik ko ang 60 billion na sa PhilHealth. Madam Speaker, the point of all this
Marami pong arguments ang dineliver on the floor na pinaliwanag sa Committee on Justice na sufficient in form and substance yung Maza et al. Impeachment complaint. Repeatedly, ngunit hindi po ito direktang sinasagot. Meron pong ultimate facts na inallege, meron pong verification form, meron din pong... May we respectfully request the Honorable Renico to please wrap Yes po, up. I will wrap up, Madam Speaker. Meron pong recital of facts that makes this sufficient in substance. Correct. And the way around it po is nagkaroon po ng botohan that the authenticity of evidence be considered at the level of sufficiency of substance, something that is not practiced or even provided in the rules of impeachment. Correct, correct. Madam Speaker, Abuso. my distinguished colleagues, sufficient in form and substance ang impeachment complaint ng Maza et al. At very serious po ang mga allegations na nakalagay ito. Hindi po natin pwedeng itaboy or even hindi tignan. So therefore, I ask this body to be able to vote on the committee report in accordance with principles with conscience nga po, nang may bigat, no, kung ano ang epekto kapag ang panawagan ng mamamayan, ng pananagutan sa pinaka-available at constitutional Madam Speaker. avenue na ito ay hindi po magawa. Thank you, Thank Madam you very Speaker. much, Honorable Co-Majority Leader. Madam Speaker, I move to recognize the Honorable Jose Joboy S. Aquino Wala yan, II Joboy. of the City of Joboy Butuan Aquino, for na his tarantado ka sa manifestation. butuan, The Honorable agusan. Joboy Aquino has Huwag nyo 2 na iboto yan minutes. sa Please agusan. proceed. Walang kwentang tao yan. By our rules. By our rules. 103, Ito 106 naman to kay Ilaga 108 tayo, Ilago. include the series of voting Pakinggan natin si Sara Ilago. And narratives. The rule include the series of voting Move to recognize the Honorable Sarah Jane Elago for her 2-minute manifestation. The Honorable Ilago has 2 minutes. Please proceed. Yes, Madam Speaker. This representation would like to point out some observations on the committee report of the Committee on Justice on the impeachment complaint filed against the President. First, the committee report did not include the series of voting done before there was an actual count of votes on the consideration of the authenticity of the annexes to the impeachment complaints. There were 3 rounds of voting done by the committee, and this must be included in the committee report as a matter of fact. Second, the arguments in support of the sufficiency in substance contained only 3 paragraphs, while the arguments in support of insufficiency in substance contains a detailed narration supported by 15 paragraphs. Some of the contents in the complaint that were noted as sufficient factual allegations during the committee hearing are as follows. Paragraph 68, page 19, stating that the flood control budget surged by 33% in 2023, the first full budget under the BBM parametric formula, while unprogrammed appropriations exploded by 221%. Paragraph 78, page 20, alleging that the implementation of the managed stage resulted in the concentration of contracts to favored entities, including the President's 2022 campaign donor and firms owned by high-ranking officials. And third, paragraph 84, page 20, as to the fact of the BBM parametric formula's geographic distribution that was determined not by hydrological science, but by the priorities of leaders who needed jurisdiction to host their allocated projects. Also included were the allegations in paragraphs 103, 106 to 108, 111, which supported the second charge of betrayal of public trust in connection to the President's abuse of discretionary power over the release of unprogrammed funds. Again, these allegations were noted as sufficient factual allegations, but were not included in the committee report. Third, the finding that the arguments in support of insufficiency in substance of the Masa et al. Complaint, paragraph 15, page 10 of the committee report states that the legal standard of command responsibility and personal culpability cannot stand because there is no statement that the President knew or should have known about his subordinates' unlawful acts. This finding is contrary to what the Masa et al. Complaint narrated in paragraphs 122 to 123. Moreover, it was contrary to what was manifested during the committee hearing that there was bad faith on the part of the President when he personally signed off
on a system that bypassed rigorous planning and technical vetting, funneled billions to favored contractors and congressional allies, resulted in 421 confirmed growth projects and thousands of substandard structures, and left Filipino communities more vulnerable to flooding than before. It is therefore clear that the committee report did not faithfully reflect the hearing conducted on the impeachment complaint against President Marcos Jr. Maraming salamat, Madam Speaker. Okay, yan na. Let us tackle it. Now, para naman maintindihan ni Ma'am Rafael, Jeff Rafael, ganito po yung proseso sa sa impeachment. Ang impeachment po, napapaloob po yan sa Article 11, Section 3. Section 2, Section 3. Okay, pinaka-importante niyan. Babasahin mo man paulit-ulit, pabaliktad, ay wala kang nakikita dyan na utos ang konstitusyon na yung pagbabasura ng reklamong impeachment ay nababase sa tinatawag na boto. Walang nakalagay na magbabase sa boto, pero nakalagay na magbabase sa ebidensya. At nakalagay rin na magbabase sa rules of procedure, mga panuntunan na ginawa ng House of Representatives. Ibig sabihin po, walang kapangyarihan ang sinumang mga congressman na bubuto na ibasura ang isang reklamo na impeachment nang dahil lamang sa wala pa itong ebidensya. Bakit? Kasi po, nasa pangalawang yugto pa lamang sila. Nasa second step pa lamang po sila. Ang unang step po ay pagdetermina kung sapat ito sa forma. Sapat po ito sa forma kung mayroong tinatawag na verification, na kung saan ang verification ay isang sinumpaang salaysay, na kung saan ang nagpumirma sa reklamo ng impeachment ay nanunumpa na nabasa niya ng buo, naunawaan ng buong buo ang reklamo niya. At tahasan niya rin sabihin na yung mga nakasulat sa kanyang reklamo ay personal niyang alam at nakasandal sa mga records o talaan ng mga dokumento na authentic. Sapat na pagbiro niyan at pinirmahan ng nagreklamo at notaryado ang kanyang pagreklamo ay sapat na sa forma. Pangalawang step, nakautos mismo sa House of Representatives. Kailangan po na determinahin kung sapat ba ang sustansya ng reklamo. Pag sinabi po sustansya, nagtutukoy ka lamang kung sapat ang pagkakwento ng reklamo. Na kung totoo ang laman ng kwento ay matatanggal si BBM. At tanong, sapat ba? Sapat po, sapat na rinig nyo naman sa mga nagmumutawi ng mga bibig ng mga makabayan congressmen at dinugtungan pa ni Congressman Egay Erese ng Caloocan. Sapat na sapat, hindi pa naman hahanapin ang ebidensya kung totoo ang kanilang mga binabanggit. Ngayon, ano po ang ginawa nitong mga komitiba ni Jinky Luistro? Ang ginawa po nila, nagbuto-buto sila kung hahanapan nila ng ebidensya sa pangalawang yugto sa pagdetermina kung may sustansya. Hinanapan nga ng ebidensya. Sa totoo lang, kahit hinanapan ng ebidensya, merong ebidensya. At ang problema lang, sa kanila, inabuso nila ang kanilang mga tinatawag na choices, power to choose, discretion. At sinabi na hindi daw tama. Narinig ninyo ang sinabi ni Tino, may ebidensya siya
na nagpapakita na mapapatunayan na si BBM ay nag-utos na ang 8 billion ay i-deliver sa kanya mula sa flood control. Tama ba yan ang ginawa ng mga majority? Hindi po sila mga DDS. Excuse me, Mr. Bernard, Ben Huerto. Sila po ay mga BBM. Iyon ang bumuto nagbabasura. 8 ang bumuto doon. Sino pa yung 4? Si Rene at Congresswoman Rene Co, si Congresswoman Sara Ilago, si Congressman Antonio Tino, si Congressman Igay Resi, siguro ang 4 si Ungab. Bumuto si Ungab, bumuto yung 2 Duterte, si Paulo at saka yung anak niya, at may bumuto pang isa. So 8 sila lahat. May 4 na nag-abstain. Ladies and gentlemen, pag-usapin na tanong kung sapat ba, wala ka pong choice. Kung iyan na nakikita mo, Madam Rafael Jep-Jep, kung iyan po ang nakikita mo, hindi ka po pwede otorisado na bumuto ng babasura mo. Kung bumuto ka na ibabasura mo, ang tawag po dyan, inabuso mo ang iyong kapangyarihan sa pagsasabi kung sapat ba siya sa sustansya o hindi. Ang iyong choices labang ay limitado labang sa manipis na judgment call. Pero hayagan na klarong-klaro na pag binasa mo ay sapat na babanggit po. Kagaya lamang niyang pagpahuli niya kay Duterte na wala siyang dahilan, walang lokal na batas na nag-utos na siya'y aristuhin. Sapat na reklamo na yan. Yung reklamo na siya'y adik, hindi naman hinahanap pa kung totoong adik siya, ay sapat na para sabihin na siya ay hindi gaganap ng kanyang trabaho with utmost efficiency. Kaya nilabag niya mayroong culpable violation of the Constitution. Ano ang nilabag ng isang adik na presidente? Kung adik siya, hindi pa po hinahanapan ng ebidensya. Pero ang ebidensya kung meron man hahanapin, sapat na po yun. Yung sinabi ni Amy Marcos na kapatid, sapagkat walang kapatid na sinuman ang magsasabi sa kasamaan ng kanyang kapatid unless kung iyon ay katotohanan. Kagaya rin po yan ng isang akusado sa rape. Kapag nagsalita na ang babaeng ni-rape siya, paniwalaan yan kahit walang ebidensya. Sapagkat walang babae maglalabas at magbabanggit na siya'y ni-rape sapagkat yun ay kung totoo man o hindi, siya ay magdudulot ng kahiyan sa kanya. Kaya kung siya'y nagpapatuloy na magbabanggit na siya'y ni-rape, yan ay walang ibang pakay kundi katarungan. Di ba? Sapat na sapat, 2 points. Number 3 point, yung pangungurakot niya na kinuha niya bilyon-bilyon, may sapat na ebidensya na kabanggit sa reklamo nila ni Antonio Tino na nagbabanggit doon na merong komunikasyon o utos si BBM na sinabi pa din na alam ni Congressman Igay Resi at alam ni Congressman Leandro Legarda Leviste na si BBM ay nag-utos na ibigay sa kanya, i-deliver sa kanya ang 8 million na sinabi rin ni Roberto Bernardo na Yusek ng DPWH na totoo. Saan tayo pupunta nito ngayon, bayan? Anong gagawin natin ngayon kung gano'n? Paulit-ulit na lang ito. Kaya po, nawalan man tayo ng chance o pagkakataon na ma-impeach siya, i-impeach natin siya sa ngayong February 25. Tara na, sumali tayo sa Trillion March.
nila ni Kiko Aquino D. Huwag na nating isipin ang ibang issue. What is important is tanggalin muna si BBM. Sumigaw tayo na mga kurakot, ikulong na yan. Grabe kayo. Anong magagawa natin? Hanggang dyan lang muna tayo. Maraming salamat po. Pasensya na kayo at naputol-putol ang aking live dahil sa interference. Maraming sabihin ko sa katotohanan, marami po nag-hack sa akin. Wala na ibang interesado mag-hack sa akin kundi grupo nila ni BBM. Magandang umaga hapon po sa inyo. Conrado Alipio, mayapag at panapon sa mga kabalen, naimbag ng malim sa mga kabsat ko, maupay nga kulop sa mga padiko ng mga waray-waray. Maayong hapon sa tanan nga Ilogo, maayong hapon sa waray, sa mga Buholano, sa taga Negros, taga Siquijor, at mga lahat ng Bisayan speaking na bankan na mga lugar ng bansa natin. Marahay na hapon sa mga Bicolano at sa lahat-lahat na, no? Okay. Arnie James Vlogs, insufficient all allegation, linaw pa sa sikat ng araw ngayon, kasana naman na naman abangan natin. Kay Sara, hindi po gagawan. Kung maghahanap lang ko ng pera, i-challenge ko po ito sa Supreme Court, yung nangyari na pinagpagbato nila. At sabi naman ni Merlan Mincer, Merlan Sieber forever, todo depensa talaga yun ng mga kabatan. Paano kasama sila sa pagnanakaw? Mabibisto sila. Nasa kanila napunta. Yung mga bumuto. Catalino Castillo. Tawa lang siya. Perny Pinto. Galaxy, tama po kay Turney. Arle, baka pangirihan talaga ang pera, naging bulag, bubo, bingi, at naging walang hiya. Kevin Jan, dapat binabatuhan na yan, dapat ang batas ang mananaig, sabi ni Kevin Jan. Yan, dyan di na dapat butuhan yan, dapat i-abolish ng mga ganyang gawain. So, Legion Salon, lahat ng taga Bismen ready na for 2028. Election, sure win na, BP Sara. Romel Bingson, hinarang para maiwasan na makapagpresenta ng ebidensya ang mga complainants. Keep safe po, Dr. Tirador. Agyamanak, Romel Bingson. Berly Lopez, di nga, sinungaling ka, fake news. Ano pa? Ito mga kwento na ito, siguro tanggalin ko na ito. Kasi walang katuturan. Sarimanok, mauna na impeach Sara, ha? Ito mga kwento itong banda user. Si Coro Lucenio, saan ba sir ang Trillion March? Sa Luneta at saka sa People Power Monument. Ang organizer, si grupo nila ni Kiko D. So Kevin Jan, sa totoo lang attorney, wala nang kwenta ng mga batas natin ngayon dahil binabali nila dahil sa pera. Kaya ang botohan na yan, bias na yan. Kaya pagkagawa natin paraan na yung boto ng mananaig. Huwag yung pera na pambili ng boto. Ben Marhuerte, gusto ko yung energy mo na nagsasabi ka ng sufficient substance. Sasabihin mo rin kaya sa impeachment. Pag mayroon, bakit? Sasabihin natin sufficient. Hindi naman sinasabi dyan na kailangan lang na may ikan. Hindi naman kailangan ebidensya. So, Coro Lucenio, pinatay nga ni Cain si Abel. Albert Inguito, good PM bro, attorney, noon pa sinasabi ko na Ribgob, busog ang Congress. Tapos, Andis, Katuto, wag ka palagi dumipensa kay Sara, magalit sa iyo si Inso. Wala akong pakialam kay Inso. Aldos Bay, Valer, okinanam, ha? Okinanam. Tapos, Aldos Valer, ungas, wala na yung amo mo, ang daming ebidensya. Pwede ba? Ganun man ay maraming salamat po sa pakinig at akin pong tanggalin yung portion ng aking live vlog na walang sound.